Hi ladies and boys, welcome back again dari sa tuang YouTube channel o kini ang audio story with Baygaman. Pero before nako basahon ang atuang story karon sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe og palihog na lang pug og tupulok sa notification bell aron updated mo kanunay. O kung namoy mga reactions o shoutouts, comment lang na siya kay ato na siyang basahon pohon sa tuang sunod nga video. O karon ladies and boys, aniya na ang story na atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I am Sheena. I am 28 years old. I am married and I have one child. Nagminyo ko at the age of 21. Bata pa kayo, no? My husband is my boyfriend for 2 years. Nakahuman na mi og eskwela ato, nya naanay stable job. Moto nga nagpakasal mi kay sugo sa maayong pamatasan. Ang pagtuman sa akong istriktong ginikanan. Nag-uyab mi for 2 years. And I can say nga happy man mi atong mga panahon na. Love kaayo namo ang usag-usag. Pagkasal namo, okay pod kaayo ang mga pagpuyo. Happy kaayo may pagawas ni baby. Gibuhat na mo ang tanan to be the best parents. And I did my best to be the perfect wife. Or let us just say, kuwang padiay ang akong gibuhat. Kay after 3 years of our marriage, my husband cheated on me. Makaingon ko sa akong kagalingon nga gwapa ko. Sexy. Lami ko muluto. Yatiman ako siya from head to foot. Pero nga naman jud nangita pa siya og lain. Sadyang may mga babae lang ba talagang magaling manukso? Or sadyang marupok ang husband kong tanggihan ang tukso? But this confession is not about our marriage life. It is all about the story of us. My other man. Yes, you heard it right. But before ko ninyo i-judge mga besh, let me tell you this. The moment I've learned nga na ay laing girl akong husband, I stayed quiet and calm. Never kong nangaway siya. And never kong nagminaldita siyang girl. Dili ko buotan. Pero lahi judi ay kung ikaw na ang naa ato nga sitwasyon. Ang imong kaisog, mailisan o kabalaka para sa imong anak o para sa inyong pamilya. Nagpakabuta og bungol ko because I wanted to save our marriage and our family. Gipasagdan na rin ako siya. I acted like nothing is wrong because I told myself makonsensyar siya. Pero 1 year ang nilabay. Wala gihapon sila nagbulag sa iyahang babae. There are times nga 2 nights siya nga dili muli sa balay. Hilom ra ko kay dili ko ganahan og gubot. Pero too much patience can piss you off man po di ay. 1 week siya nga wala ni uli sa balay. Ang naluoy kay ko sa mong anak nga naglantaw. So katong niuli siya sa morning, nakig heart to heart talk ko siya. Gipagawas na ako tanan akong kalagot o kahiubos na ko siya. Ang akong husband nagduko rayud siya tawon. Wala man lang nagsorry sa kuha. Nilakaw hinoon, an wala na pod ni uli pagkagabi ato. So I told myself, nga enough na ani tanan. Naimpake ko sa mga gamit namo sa kong anak anihawa mi sa balay. Yes, ako siyang gibiyaan. Dili ko martir para magpakatanga siyang gago nga binuhatan. The moment I step out from our house is actually the moment I am giving up on our love. After ato naluya in tawon og apas akong husband sa mua.
Pero gahi kay ko og pagbalibad siyang mga hangyo. Never. Never again. After 1 year sa mong pagbiya sa akong husband, ako na siyang gipasaylo. Pero wala ko nakigpuyo niya og balik. Na-trauma jud ko sa kasakit. Dili lalim. Na namin nag-stay sa balay sa akong parents. Ako nag-work o nga akong anak kay nag-schooling. During weekends, kuhaon sa akong husband ng mong anak ug manuroy sila. Usahay pod makakuyog ko pero tagsara kayo kay always man kong out of town tungod sa work. Ang tungod pod aning akong work, na-meet nako si Jomar. Na-meet nako siya sa airport. Katong nabilin nako ako ang jacket, anya siya ang nakakita. Ihatawon kong gigukod aron lang mauli ang jacket. Unya ako incidents pa jud kaayo kay same og flight. Dili lang noon mitapat. Pero pag touchdown na mo sa Cebu, nagkadungan na pud may pagawa sa airport. Ni-smile siya nako and I smiled back. Neto ko sa waiting area sa taxi passenger. Then niduol si Jomar nako. Ingon siya nga naa daw siya car. Pwede ra daw ko makisabay siya. But I said no. Kaya wala ko kailan tawon siya. Dalagang Filipina biyata. Sa moto nga nilakaw na lang siya. Niya ako kay dugay kay ko ginawat og taxi. Ambot asa ang taxi atong panahon na. Taod-taod na inihunong na car sa kuang atubangan. Ninaog si Jomar and trying to convince me again nga musakay na lang sa iya. Okay lagi, kapoy na kaayo mga besh, nisakay na lang jud ko. Hilom ra kayo ming duha. Ingon ra ko nga sa highway ra ko magpa-drop, kay mag-tricycle na lang ko padulong sa muha. Ni okay ra pod siya. So nangutana siya sa kungalan o gi-add ko niya sa Facebook. Every day jud siya nga mag-send sa kuha og mga morning messages. Sinra na ako siya kay busy sa work. Og kapoy pod og chat. Sa everyday niya nga sige og send, naluoy ko siya. Ana ko siyang gi-replyan og thank you. Andari na nag-start ang amo ang mga convo. Convo about sa akong life, sa akong husband, sa iyahang life, og sa iyahang wife. Yes, minyo pod siya. He told me everything about his wife. Silosa nga immature daw. Every time mag-away sila, post daw dayon sa Facebook. Dayon 2 months may nga sige lang og chat. Until naka-feel ko nga every morning, excited ko nga makabasa sa iyahang messages. Mingawon ko sa iyaha if dili may magka-chat sa usa ka adlaw, kay mabisi mi sa work. So nahadlo ko ato nga feelings. Kay kahibaw ko nga lahi na jud to. Ang dili ko ganahan kay we are both married. So wala na ko na-reply siya. Bisan usahay matintal jud ko. Pero pugngan na ko akong kaugalingon. After 1 week nga sige na ako og scene zone sa iyang mga messages ni tawag siya. Nagkurog jud ko og akong heartbeat. Murag na ay gigukod sa kapaspas. Wala dyan ako gitubag kay nakuyawan nga nag-uol ko. Sa paghapon ana, out na ko. Pagkawas na ko sa mong office, naabitaw na ni hunong og kalit nga car sa kong atubangan. Unya ni gawa si Jomar nga nakasmile. Grabe na kong panglus pa dyan. Naglingi-lingi jud ko sa palibot og wabay nagtanaw na mo. And then he said, nga ihatod na tika sa inyo ha. Nisakay jud ko diretso kay basi na ay makita sa mua, unya machismis pa ko. Nangutana siya nako kung anong scene zone na lang ko permi. Ngano daw ni kalitra ko og kausab. Nagbalik na ba daw may sa kong husband? Wala ko nitubag niya. Nagatik-ati ko nga busy sa phone. And then he hold my hands while driving. Wala ko kay balo sa akong bation. Mura ko ga high school nga gikilig, pero nahadlok. Nanginit jud akong dunggan pag ingon niya nga,
Okay. Can I have your attention? Let us talk about us. Natulon jud na ako akong laway diretso sa iyahang as. Nisiga jud ako mata sa iyaha nga nagtanaw. Mayo gani kay naa nami sa iskina sa mong balay. Ni diretso jud kog naog. Nagdali-dali jud kog lakaw. Sige siyag shot and call pero wala jud na ako tubaga. Dayon nag-vacation leave pud ko for 1 week kay bawo ko nga mag-atang na pud siya nako sa office. I stayed at home for 1 week and ako siyang giblock sa FB aron wala na may communication. That's what I thought. After ma-block, okay na. Considered as done. Pero sayop ko. Sayop kayo ko. Permi nako siya mahuna-unaan. Na-miss nako ang among mga convo. Mura kong nibalik sa pagka-teenager. Gipugan lang nako ako ang kaugalingon because it's the right thing to do. Pagbalik na ko sa office, nagpaka-busy ko sa work. And then pag out na ko, here comes Jomar again. Gusto ko masuko sa iyaha, pero nauna ang excitement sa kuwang heart. The last I could remember is, nisakay ko, and I cried. I told him nga I don't want to be a kabit because I know how painful it is for the wife. Mikatawa siya gaayo, huwag akong giingnan nga I am not making you my kabit. You're my girlfriend. Dili kabit. Okay? At the back of my mind, ano bang pinagkaiba sa girl ng lalaking may asawa na? Di ba kabit? I told him nga girlfriend dayon. Wala pa gani ka ng uyab. Panguyabis ako. Og may smile siya og miingon nga it's my pleasure while holding my hands. Aha ka. Grabe na kong kiliga. Ambot lang, mura kong nibalik pagka-teenager. Kana bitong, catch me, I'm falling for you na dyan. So, mono to mong setup per me. Kuhaon ko niya sa office, anihatod sa eskina. Kahibaw ko nga sayo pero happy ko. Nakahuna-huna ako. Ingon ato basad kahappy akong bana sa katong nag-cheat siya na ako. Naglikay mi nga moadto sa mga crowded places. Kung mag-date mi adto ra jud mi sa balay sa akong best friend aron safe. We celebrated mansaries like you guys normal do. Na mga gifts like bag, shoes, but I told him nga dili na mo palit. Kaya naman ko isweldo and maka-afford man ko. Ni okay ra pud siya ato. So every time mag-date me sa house akong best friend, I always cooked for him. And he always tells me nga sa ilahang balay daw, siya ang tigluto. Wala daw siya nakatry nga niadto siya sa work nga gilutuan siyang wife. And iniguli niya wala po daw dinner so siya na pud magluto. Ingon siya nga opposite daw mi siyang wife. Nakahuna-huna ako. Sa girl ka sa kong husband no. Opposite pud ba ka na ako? Basta, love na jud nako si Jomar. And I can feel ito nga love po ko niya. We made a deal nga ang weekdays is for us only. Bisan magkuyog mi whole day sa weekdays, after ko nihatod sa balay, ikagabi mo uli jud siya silahang balay. I always told him nga sakit para sa wife ang dili ulion sa husband. And weekends is for our family. That means nga dili pwede mo tawag and chat and text. Okay na mi ani nga setup. Kay bawo mi nga sayo. But we are both happy. I love him. He never asked anything to me. Basta lang makakiss and makahag ko niya, okay na siya. Then nato'y one time, na siya silahang balay.
Nitawag siya na ako. Nangutana ra siya if madayon ba akong flight kay basin dili ko niya matod. When I suddenly heard his wife's voice. I don't know sa nahitabo pero wala na ako gi-end ang call. Naminaw ra ko silahang paglalis. Yung niyang wife, kinsay imong ihatod. Imong kabit? Pila ka buok imong kabit ha? And naghilak iyahang wife. I was bothered and all I can hear is his wife screaming and crying. Then nadunggan na ako siya nga miingon. Nga magbulag na lang ta. Kay kapoy na ko sa imuha. I ended the call and turned off my phone. I think I was so bad. Nakaguba ko og pamilya. Naghila ko all night. I hated myself because I allow myself to be a kabit. I deactivated my Facebook's account and went on to my business trip with bothered soul. Pagbalik na ako sa Cebu, I am so down. I went to my best friend's house only to find out that Jomar was there waiting for me. He acts like nothing happens. And I act like I am ready to end everything between us. So I told him nga I don't want to be the reason silahang pagbulag. And I am ending kung unsay naana mo. He didn't said a thing. He hugged me tight and cried. We remained silent and both of us were crying. How could I say nga please stay when I am making you sad in this kind of relationship? You made my days so colorful and I don't know where to start if you ever leave me. Muna siya iyahang giingon. Then I looked at his eyes and told him nga start where your family is. Start where your wife is. We know from the start nga sayop ang atong gibuhat. And we should accept the consequences now. Daingon siya nga I am leaving my wife for you. Pero mihila ko ako siyang gisagitan. Ngayaw, maluoy ka si muhang anak. Please, ayaw pag-ana. Ako na lang ang mobiya. Dayon gigakos ko niya o gihalukan ko niya. And for the first time of our 7 months relationship, we made love. Yes, first and last. He tells me how much he loves me and I always close my eyes. It's 2 a.m. Let's go home. Please forget about me. Kalimti na. Kung unsay na ata. Mao na siya kong giingon pero mitubag siya. No, I am not forgetting you. Ikaw ang pinakanindot nga nahitabo sa kuang kinabuhi. The world is so unfair. Kung kanus apa nga naminyo ta, karon pa ta nagkita. We hug each other tight. There were 2 less lonely people in the middle of the night. Agreed to separate their ways and forget about their love. Usahay, we thought that kabit are just in love with the money that the other person could provide. Or kabit are just for sex. But no. After my story, I realized that sometimes we can get the greatest care, attention, and love sa mga kabit.
It's so sad that right love at the wrong time is so wrong. It's been a year na since we stopped seeing and communicating. I hope napasaylo na mi sa mga tao nga among napasakitan. And every day, I am praying nga mapasaylo mi ni God.